Ikaw ba isang safety officer or kahit batikan na, pero hirap pa rin mag-conduct ng toolbox meeting? Well, ang video na ito ay para sa iyo. Today, I will teach you how to conduct toolbox meeting properly para hindi ka kabahan. O kaya naman, hindi ka ma-mental block at ito yung pinaka-importante para may matimo sa isipan ng mga manggagawa na kakausapin mo. Ready? Let's go! Hi! Ako nga pala si AC at isa akong Health and Safety Officer na nakabase dito sa Pilipinas. Kung bago ka pa lamang sa channel ko, well, ang channel na ito ay para sa mga bago, veterano at interesado sa mundo ng health and safety. Ang channel na ito ay naglalayon na magpakalat ng impormasyon at kalaman para sa mundong ito. Kaya kung interesado ka, tara! Samahan mo kong explore ang mundo ng health and safety. Let's go! Alright, part 1. Ano ba muna ang toolbox meeting? Well, ang toolbox meeting ay tinatawag din nating toolbox talk. Sabi nila, kaya daw toolbox talk or toolbox meeting kasi may isang supervisor daw na nagsimula nito na kung saan yung mga manggagawa ay may bitbit na lunchbox or toolbox at sinabi niya, come on, sit down on your toolbox and let's have a talk. Pero ano nga ba ang toolbox meeting? Ang toolbox meeting ay isang safety discussion na sobrang brief lang na usually ginagawa bago ang trabaho. O kaya naman, merong bagong identified hazard. Maaari din itong gawin lalo na kung merong high-risk activity. Ang goal natin dito is number 1, remind the workers about safety. Pangalawa, syempre, maiwasan natin yung aksidente. At pangatlo, ay mapag-usapan yung mga risk sa activity involved o dun sa area na kung saan magtatrabaho ang mga manggagawa. Think of it this way, mini training na sobrang tulin. Okay, bakit nga ba importante yung toolbox meeting? Simple lang naman. Bakit? Kasi most of the accidents happen because of complacency. O yung pa-chillax-chillax lang. Minsan naman, nakakalimot yung mga manggagawa. At alam nyo naman na araw-araw bago. So meaning, araw-araw merong bagong hazard. Ang toolbox meeting kasi, it refreshes your memory. It also raises awareness. And it prevents accidents. Ayun yung pinaka-importante sa lahat eh. Tandaan nyo to, yung 10 minutes na toolbox talk can prevent a lifetime of injury. Okay, so ano naman yung gagawin natin bago mag-toolbox meeting? Alam nyo, dito nagkakamali yung majority ng mga safety officer eh. Kasi walang preparation time. Kumbaga, siguro dahil kumpiyansa na rin yung safety officer, alam ko na to. kaya hindi na sila maghahanda. Kaya pag mayroong tanong na binato yung isang manggagawa, nga yung safety officer. So, importante na mag-prepare pag magto-toolbox meeting. So, bago mag-toolbox, number 1 is choose a topic. You have to make sure that the topic is relevant. Kung ano yung ginagawa nila, o kung ano man yung schedule na activity for that day, yun yung pag-usapan ninyo. Baka naman kasi mag-talk ka about work from heights pero yung trabaho lang nila ay nasa ground lang. Di ba? Hindi relevant. You have to make sure that you know what is happening around your site. Kasi kung hindi ka makakapag-prepare for your toolbox meeting. So, kailangan may pagkachismoso ka. O kaya naman, magaling kang mag-observe. Pangalawa, know your audience. Ang kakausapin mo ba yung mga skilled workers? Kasi baka mamaya tanungin ka ng technical niyan, hindi ka makasagot. Ang kakausapin mo ba ay mga office-based workers? O kaya naman, mga newly hired or mixed? Kasi kailangan matuto tayong bagayan kung paano tayo makipag-usap o makisalamuha o yung level ng information na ibibigay natin dun sa iyong mga audience o yung mga kakausapin. Kasi kung hindi, parang nagbalibag ka ng bato tapos hindi tumahama sa gusto mong patamaan. Gets? Pangatlo, prepare a key point. Ano ba yung gusto mong patunguhan ng usapan? Ano ba yung pinupunto mo? Bakit ka nag-conduct ng toolbox meeting? Kailangan purposeful yung usapan ninyo. Hindi lang yung kamustahan, hindi lang yung magpapapirma kasi kailangan sa compliance. Importante na may purpose ang usapan. May point para may tuldok. Dahil yung tuldok na yun, yun yung papasok sa isipan ng mga manggagawa. Maliwanag. Pang-apat, prepare a visual aid. Well,
Yung iba kasi pag sinasabing visual aid, ito yung agad yung nakasulat eh. Hindi naman. Kung yung visual aid, ito yung something that can remind our workers. Sample, you're talking about PPE. Siyempre, magdala ka ng PPE. Isuot mo yung PPE. Be a role model. Or you're talking about fire safety. Bring a fire extinguisher. That is already a visual aid. Think of it this way. A visual aid is something that can caught attention. Kagaya ng ginagawa ko, yung hand gesture ko, it's also a visual aid. Na-hook kayo. So, ganun lang din. Yung mga manggagawa, para ma-hook sa usapan, kailangan meron kang visual aid. Panglima, kung magto-toolbox meeting ka, utang na loob, prepare the area. Make sure na ligtas yung lugar na pagtutulboxan mo. Hindi yung nandun ka sa ilalim ng may nagtatrabaho sa heights or nandun ka sa kalsada o sa sobrang init. Kasi ang tendency niyan, yung mga manggagawa hindi makikinig sa'yo. Makikita mo pag nandun ka sa mainit na lugar, nagpapaypay yan, naghahanap ng hangin. Pag nandun ka naman sa lugar na medyo busy, yung mga tao, yung mata niyan, hindi nakapokus sa'yo. Yung tenga niyan, kung saan-saan nakakapunta. So, meaning, hindi papasok sa isipan, hindi magiging effective yung visual aids, sayang. Prepare your site kung saan gusto mong mag-toolbox meeting. Understood? Very good. Alright, in checking the area, make sure na tahimik or maaari mag-focus yung mga manggagawa. Pangalawa, lahat nakakita. Meaning, nakikita ka at nakikita mo rin sila. Para masigurado mong nakikinig yung mga manggagawa at nakikita mo rin kung engaged ba sila sa usapan. Tandaan nyo yung abbreviation na KISSS. Alam ko, dalawang S lang eh. Nagdagdag ako ng isa pa. So, KISSS means keep it short and simple and straightforward. Okay. So, okay na lahat. Nakapag-prepare ka na. Maayos na yung sasabihin mo. Ayos na rin yung lugar na paggagawan mo ng toolbox meeting. Ano naman ngayon yung gagawin mo? Now, let's talk about the flow of your toolbox. Alright? Step 1. Siyempre, i-gather mo yung mga manggagawa na kakausapin mo. Siguraduhin mo na yung kakausapin mo ikumpleto. Wala dapat distraction. Kung toolbox lang, walang magse-cellphone, walang magyoyosi, o wala kung ano man yung gagawin. Kasi purposeful yung usapan ninyo. Importante ito. Pangalawa, syempre, batiin mo naman. Kamustahin mo. Mag-build ka ng rapport. I-explain mo rin kung bakit niya sila pinatawag at kung ano ba yung pag-uusapan ninyo. At least meron silang idea para kahit papano makapag-prepare sila ng question kung sakaling meron silang question na nasa isipan nila. Sabi ko nga kanina, di ba? Make sure that there is a purpose on your talk. And then, yung pang-apat is the discussion itself. Doon mo nababanggitin yung mga prepare mo. Doon mo rin papakita yung mga visual aids, tools demonstration, o kaya PPE wearing demonstration, o kung ano man yung prepare mong talk for that day. And then, you have to explain, bakit mo ba ito sinasabi? Bakit ba ito kailangan? Kasi importante na merong reason. Hindi yung magpapakita ka lang, papapicture ka lang, kasi gusto mo lang, for documentation. Hindi. Di ba? Importante rin na magtatanong ka ng question sa mga manggagawa. O kaya naman, kakamustahin mo sila during the discussion itself. Maaaring tanungin mo, gising pa ba kayo? Meron ba kayong katanungan? O kaya naman, ikaw na rin mismo yung magtatanong. In that way, mag-gauge mo rin kung nagigets ba talaga ng mga manggagawa yung mga sinasabi mo. Kasi baka mamaya hindi nga, nagsasayang ka lang ng oras, tapos yung mga manggagawa kinakausap mo, they will just treat it as a petix time. Hindi dapat ganun. Kaya mo sila kinakausap kasi may purpose ka. And yun dapat yung maging bunga ng talk mo. And in closing, you have to summarize all your discussion. I-summarize mo lang in a quick way and end with the question. May tanong po ba kayo? Meron po ba kayong gustong linawin? Ganon. At syempre, yung pinakahuli is proper documentation. Make sure na merong time, date, location, yung audience mo kung sino-sino sila, kailangan merong pangalan nila, time in, pirma. Kailangan din doon sa attendance sheet kung ano ba yung pinag-usapan ninyo tungkol saan para yung discussion nyo is properly documented. Alright, ano ba yung mga common mistakes na maaaring mangyari during toolbox meeting? Number 1, sobrang haba ng toolbox meeting. Or sobrang boring naman ng pinag-uusapan ninyo kasi hindi siya relatable.
makikita mo yung mga manggagawa humihikab na. Usually, dapat ang toolbox meeting will only last for 10 to 15 minutes. After that, wala na dapat. Number 2, masyadong technical yung usapan. Sabi ko nga kanina, know your audience. I-gauge mo kung kaya ba nilang intindihin o i-grasp yung usapan. As much as possible, talk in Taglish manner. O kaya naman, kung pure English yan, good luck sa'yo, mag-pure English ka. Di ba? Ano pa? Yung tone of voice mo, sobrang monotonous. Parang ganito. Kung ganito lang ako magsalita, hindi kayo makikinig. Boring. Di ba? So, kailangan may energy para mas happy. Ano pa? Paulit-ulit yung topic. Tapos, same person or same group lang din yung kinakausap mo. Ano yun? Kalokohan. Alright, I'll give you some pro tips. Number 1, make sure that you use a real-life example. Kaya kailangan, kung magto-toolbox meeting ka, kailangan umiikot ka muna sa work area. Tingnan mo muna kung ano ba yung problema para mas maging relatable yung talk mo. Alright? Number 2, make an eye contact with your audience. Make sure na you are confident dun sa dinideliver mo. Kaya kailangan, preparado ka. Make sure na yung kaba mo, huwag mong papakita sa kanila. Baka mamaya nakikita nila, nanginginig ka, no? And even yung paraan ng boses mo, walang ka-energy. Malaking problema yan. Alam nyo ba, ng toolbox meeting, it doesn't need to be perfect eh. It just need to be clear, short, and effective. And that is how you do toolbox meeting properly. So, yun na nga. Sana marami kayong natutunan ngayong araw. And hopefully, ma-apply nyo to sa inyong trabaho. Kung nagustuhan nyo yung topic na to, i-like nyo naman yung video. I-share nyo rin sa kapwa nyo safety officer or kung meron kayong gustong pag-sharean. And mag-subscribe na rin kayo, please. Anyway, maraming salamat sa pakikinig. Mag-ingat po tayo lahat. At lagi po nating tandaan, kaligtasan muna. Dahil buhay ang ating puhunan. Paalam.